Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Yes, yo! Yes! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Magandang umaga po, magandang Martes po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juby de Guzman at ngayon po ay 22 ng Abril 2026 at ang oras po, alas 11 ng umaga. Ayan! Alam nyo guys, no? Masaya tayo dahil kahit papano ay kahit sabi nga sa araw-araw, di ba, ginawa ng Diyos na gigising pa po tayong lahat. Ayan. Sana po kayo din, ipagpasalamat po natin na kahit papano ay ginigising pa tayo ng Panginoon. Yan. Alam niyo, hinihingal ako. Ayan. Hinihingal ako talaga. Ayan ang hirap pag hindi nag-exercise. Sabi nga po ng iba natin mga friendship, mag-exercise. Yan. Maglakad. Kami ay mahirap maglakad dahil wala hong masasakyan kahit maglakad ka. Ay, grabe talagang buhay. But anyway, that's life, di ba? Kailangan tayo po ano man hong pagsubok, meron ang ating sarili, ang ating bansa ay dapat po tanggapin po natin ang maluwag yan at hanapan ng paraan. Yan. Sa twi-twi na, yan, thank you. Ay, teka, meron tayong Jared dito Alam niyo, itong Filipino Mirror, marami talagang mga information na pwede nating pagsalu-saluhan. But anyway, yung mga kaibigan naman natin, no? Lagi kayong magbigay ng mga magagandang suhestyon sa mga kabataan. Yung mga kabataan pala, mas naniniwala sa nakakatanda. Natural yun, di ba? Tama. Kaya po, sana, yan. Tama, di ba? Ayan, nakakatuwa yung tech natin yung ating mga friendship naman, sana po, wag niyong biruin. Kasi ngayon pala, hindi na sila natutuwa na laging binibiro. Yung parang minsan binubuli natin, di ba? Minsan yung mga bata, tinatakot natin. Hala, ganun. Alam niyo nung araw, takot ako na sasabihan ako, hala, lagot ka. Pag hindi ka kumain ng marami, isusumbong kita sa pulis. Ganun lang. Ang sinasabi sa akin na uncle ko, kasi uncle ko po, siya po yung naiiwan para alagaan ako. Yan. That time, Pero alam nyo nung panahon na yan, yung mga ganyang klaseng pananakot ay parang hanggang dumating yung computer age, di ba? Ito na, computer age na tayo. Hindi na uubra. Kasi ang nangyayari po ngayon, kung sino ang mas bata, siya pa po ang matapang. Yan, ganyan ngayon. Kaya siguro ipakita natin sa ating mga kids, no? Kung kayo po may kids na at kung wala naman yung mga bata na nakikita po ninyo, tulungan po natin na bigyan ng disiplina, tulungan natin kung paano tayo magbibigay ng alam nyo, minsan kasi napaka-importante sa isang tao na meron tayong pagpapahalaga sa kapwa. Kahit sila ay bata pa, may mga damdamin po yan, nasasaktan, di ba? Lalo na yung mga bata, di ba? At alam nyo kanina kasi, nag-breakfast po tayo sa isang fast food, no? Nakakatuwa na may mga kids doon. Siguro mga 4, at most may 3, no? 3, 4, 5, yan. Sila po ang nagsuserve, sila po ang nagbibigay ng tubig. Can you imagine, no? Nakakatuwa, but siguro, maganda rin starting point yan, lalo na sa mga bata, kung tuturuan natin sila ng manner. Yan, maganda yan. At dapat, bago sila mag-serve, meron silang dating na marunong mag-greet.
Ayan, medyo correction lang kanina. Natuwa lang ako kasi kita nyo yung mga kids naka-yellow hat sila. Ang cute-cute nilang tingnan. Bagamat si Mami nakaalalay, sila po pala parang sa meron na rin silang aba, may budget yun hindi yun basta-basta, sabi nung nagsiserve. Ay, ganun pala. Nakakatuwa, no? Kung may kids kayong mga bibo, ngayon pa lang turuan na ninyong magsalita ng maayos. Ayan. Ingatan natin na wag natin takutin, di ba? Minsan naman may sinasabi, uy, kumain ka ng masustansya kasi pag hindi, kakainin ka ng mumu, di ba? Mga ganun kasi yung mga words nung araw, no? Pero this time, dahil high-tech na po ang buong mundo, high-tech na, can you imagine hindi na tayo mamamasahe para kausapin yung mga mahal nating kaibigan, mahal natin sa buhay, sa iba't ibang panig ng mundo. Can you imagine, guys, di ba? Nakakausap na natin kung tayo ay gustong kausapin, di ba? Kasi nga iba nga ho yung time frame. May mga bansa ho kasi na halos pareho lang din ang oras natin. May mga bansa naman napakalayo ng agwat ng oras. Kung tayo po ay gising na, sila ay tulog pa. May mga ganon. And thankful ako dun sa pinsan ko. Salamat Ate Marilyn Zafra. Thank you. Dahil sa'yo ay nagkaroon ako ng magandang pananaw sa buhay. Alam nyo guys, yes, nakakatuwa, no? Dahil sila po ay medyo, siyempre, mariwasa ang buhay nila. Salamat din. Dahil sila po ay hindi naman sila nagbabago. Yan, mula noon hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nagiging respectful kahit kaninong tao, no? Ang ama ho nila ay nakalibing sa libingan ng bayani. Can you imagine, di ba nakakatuwa? Kasi yung maging meron ka lang pamilya na malabayani na, di ba? Yung laking bagay ho nun. Ibig lang sabihin kataas-taasan po yon sa bansa natin na kahit papano ay meron tayong mga, alam niyo, may mga may mga bagay-bagay kung bakit, di ba? So Ate Marlene Zapra, thank you so much. At not only that, be thankful, the only sister I have. Nag-iisa lang po yung kapatid ko, dalawa lang po kami. Ayan. Yung ate ko for the first time, tumawag. Yan. Kaya yung tawag niya napakalaga sa akin. Ako lahat ng bagay, kahit little things. Isang simpleng pagbate, simpleng pakikipag-usap, malaking bagay po yan. At thankful ako, no? Alam nyo, iba-iba talaga ang buhay ng tao ngayon. Noon, di ba? Noon, sila po'y simpleng buhay lang. Ngayon, medyo nakakatuwa rin. Kasi ang isang tao talaga makikita mo kapag talagang masikap. Sila po yung taong hindi nangaapak ng kapwa, di ba? Sila po yung taong, can you imagine nakita ko dati yung kapatid ko nung ako'y nag-abroad na rin ako that time, no? Pero yung sister ko, naranasan kong makita na nakakadugo ng ng damdamin na makita mo ang kapatid mo natutulog sa ilalim ng kariton kapag sila ay walang paninda. Di ba yung mga ganung tindahan na yung ibabaw paninda, yung ilalim tulugan ho. Hindi ko ine-expect na darating yung panahon, iba na po ang buhay niya ngayon. Nakakatawa. Kasi nga, nagsikap. Takot na takot kasi akong mangutang, ewan ko ba. Lalo na kapag wala ho tayong mga regular income, importante ho kasi may pambayad kayo Kasi may mga tao po, eto nga, sinasabi ko ho sa inyo, totoo ho itong pangyayari sa buhay natin na hindi ko ina-expect na yung ate ko sa lakas ng loob talaga. Sa lakas ng loob, di ba? Minsan, alam mo, minsan may taong takot mangutang kasi nga wala siyang ina-expect na pambayad agad-agad, di ba? Kasi ang pag-utang ho, guys, kagaya sinasabi ni Ate Jolinda sa akin minsan, binibigyan niya ako ng mga magagandang advice, no? Pag nangutang ka, syempre see to it na on time ka rin makakabayad. Hindi ho po pwede na pag nangutang ka, imagine mo parang ikaw pa yung galit, magbabayad ka lang kung kailan mo lang gusto. Di ba may mga ganong tao? May mga tao naman na nangungutang sila dahil kailangan nila o kaya minsan ginagamit yung mga anak nila. Naku po, alam nyo sa parte ng Rizal, ang dami ho kong kilala na parte ng Rizal. Parang province rin yan kasi yung mga bundok dyan, maraming mga matataas na lugar dyan na talaga ng mga
akala mo unreachable, pero mga tao doon, sasabihin natin walang-wala, pero ayan, andyan sa kumpulan ng masasarap na inumin. Ayan. Yung mga ganun kasing buhay, yan ang iniwasan ko. Iningatan ko na matuto ako ng mga ganyang klaseng atmosphere. Hanggat maaari, kahit yung anak ko, ayoko na nakikipagkwentuhan ng may kasamang inuman. Mga ganun, di ba? Pero alam nyo guys, nasa sa inyo na rin po yan kung paano ninyo sosohetohin ang inyong sariling anak. Yan. Hindi lang anak kasi ako, isa lang anak ko. But, meron ako mga pinalaking mga pamangkin na kung saan yan. Alam nyo, parang nakikita ko ang buhay ni Attorney Ferdy Topacio na siya po ay taong nagtiyaga, nagsikap. Yan, ganun-ganun ang buhay nila na kung saan ito po yung mga asal na dapat sana wag nating kalimutan na bagamat tayo ay galing sa isang hindi marangyang buhay pero hindi natin dapat ikahiya kung ano ang pinanggalingan natin. Lahat po ng mahihirap, sabi nga nung iba dyan, it's a choice, hindi po. Ayaw natin na maging mahirap tayo. Pero, syempre, kung ang ating pinanggalingang pamilya ay talagang hindi ho mga big time, di ba? May mga ganon. Yan po ay tiyagain natin. Paano kaya tayo makakatulong sa ating mga magulang? Dapat meron tayong ganong tendency. Meron tayong pagpipigil sa sarili kung paano tayo makapagbibigay ng tulong sa mga gusto nating tulungan, di ba? Sa mga bagay na pwede nating pag-aralan, di ba? Meron hong mga programang ganyan dito sa DWIZ. Yan po yung gustong-gusto natin na sana po tayo ay manood. Subukan ho ninyo yung mga ibang programa dyan. Talagang ganun ho ang kanilang estilo ng pangangaral. Lahat po tayo ay dapat meron tayong inisyatibo na makatulong sa anumang sasabihin natin, di ba? Meron ho kasi kahit pamangkin nga lang, 'di ba? Minsan tinuturing mo ng sarili mong anak. Itinuturing mong sarili nating mga anak na pwede ho nating kunin ng ito nga ho yung sinasabi ko kunin natin yung kanilang mga kaalaman, no? Yung may mga tao naman, pinaaral mo na, hindi pa pahalagahan yung ginagastos mo. Ang dami kong nakakausap na ganyan, kaya po sabi ko nga, ipagpasa Diyos ho natin ang lahat, pero kailangan tulungan pa rin natin sila. Huwag natin silang babaliwalain. Kasi minsan, baka dumating yung panahon, tayo po'y mahihina na, di ba? Mahihina na hindi na ho natin kayang tumulong sa iba nating mga kamag-anak. Tayo naman po ay magiging masaya kasi kung nakita natin na nag-grow ang mga kaanak natin, lalo na yung mga bata ngayon, tapos maglalakihan na yan, magkakaroon ng mga sariling mga desisyon yan. At yung mga desisyon nila, minsan ay dumarating sa punto na parang ayaw mo Hindi tama, di ba yung mga ganun? Lagi tayong kontrabida, lumalabas na ganun na parang kontrabida tayo dun sa mga tao kasama natin sa bahay, di ba? Marami tayong mga ayaw, sinusuheto natin sila, pinipigilan natin sa kanilang mga, ay hindi yan pwede, hindi, lahat na lang naririnig nila, lagi na lang hindi pwede. Kaya ang ginagawa ng iba dyan, patago silang nagdidesisyon, di ba? Patago, ibig sabihin, pag sila po ay nagdesisyon, hindi na magpapaalam sa iyo yan, di ba? Hindi na sila magpapaalam kung ang iyong mga gagawin sa buhay ay lagi na lang pinipigilan, di ba? May mga ganong pangyayari, guys, kaya tayo ay kung kaya nyo pang magpigil, magpigil kayo. Kasi alam nyo ho, ang isang bagay kapag meron hong sumusuway sa inyong mga maling nagagawa, that's good enough. Napaka-thankful dapat natin sa Panginoon. Why? Kasi po, bihira po ang nagkakaroon ng concern para sa iyo. Yan. Lagi natin tatandaan yan. Hindi lahat. O, di ba, Kuya Rico? Ayan, si Kuya Rico. Kuya Rico and family, hello po sa inyo. Sana po, lagi rin kayong sumusubaybay. Alam ko naman nakasubaybay po kayo. Kuya Rico Topacio. Yan po ang kuya ni Attorney Ferdy Topacio, no? At hindi ko nakakalimutan, Kuya Rico, na tayo po ay nagkasama sa kaarawan ng inyong mahal na ina.
At dahil dyan nakapag-usap tayo sa mga bagay-bagay na nagustuhan mo, di ba, sa programang ito. Kaya ako naman ay patuloy na ginagawa natin yung mga bagay na gusto ng ating mga kaibigan, listeners, at syempre, kayo pong mga hindi namin namimit pa ng personal, okay lang po yan. Ang importante guys, huwag kayong susuko anumang meron kayo. Huwag kayong bibigay ng mga bagay-bagay na hindi ho tama. Kahapon nga lang may kinuwento na ako sa inyo. Pero this time, dahil sa dami ho ng problema ng ating bansa, totoo po yan. Yung problema, hindi na ho yata maaalis yan. Lalo na kung ang politiko ay talagang merong pagnanasa para sa kanyang sarili lamang, di ba? May politiko ho kasi na kunwari ay magbibigay ng tulong sa kapwa-tao, sa taong bayan, pero ang totoo, pag nandyan na siya sa pwesto, andun na yung problema. Kaya sana tayong lahat mag-ingat-ingat sa pamimili ng ating iboboto. Ayan. Nasa inyo ang pag-asa, syempre, yung ating yung aking mata nasa na. Oho, ayan. Hanggang sabi nga po, teka lang, wait lang. Ito na, pakisuyo lang. Bakit gano'n, no? Aha. Okay, tanggap muna tayo ng balita. Report mula kay Patrol 30, Jen Patrolya. Take it away, Jen. Okay, Jen, pasok na po. Magpapakilos ang Department of Education ng mahigit 607,000 na guro at volunteer tutors sa buong bansa para sa pinalawak na summer remediation programs. Isasagawa ito mula Mayo 6 hanggang Hunyo 3 upang matulungan ang mga mag-aaral na nanganganib na mapag-iwanan at may balik sila sa tamang antas ng pagkatuto. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng programa na matiyak na walang mag-aaralang may iwan. Sentrong bahagi ng inisyatibong ito, anya, ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program na tutulong sa mahigit 3.7 milyong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 11 upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagbasa at matematika. Para naman sa mga papasok sa grade 12, ilulunsad ang Senior High School Remediation Program na tutulong na nasa 2.1 milyong estudyante upang mapalakas ang kanilang kaalaman sa Ingles, Filipino at Mathematics. Meron ding Summer Academic Remedial Program para sa mahigit 141,000 na mag-aaral sa hindi nakapasa sa isa o dalawang asignatura. Batay sa datos ng DepEd, nakakapagtala na malaking pagbuti sa literacy skills ng mga mag-aaral kung saan lumiit ang learning gap sa iba't ibang antas ng baitang. Ako, si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Okay, maraming salamat po, Miss Jen Patrolya, Patrol 38. Alam nyo guys, pag talagang malayo ang agwat natin. Ayan. Anyway, tayo po naman yung nagpapasalamat, Alam nyo, marami ho talagang dapat maganap ngayon. Huwag nating sayangin yung mga panahon natin. Kita nyo alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay sa kawang gawa. Kaya po, huwag kayong mag-atubili na sumali dyan sa PCSO at sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal dahil sa PCSO. Basta kawang gawa sa pagtulong, hindi ka nila uurungan. Ayan, tandaan ho natin yan. At syempre, eto na, magbabalita muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Alam niyo you should know, kailangan pag meron ho kayong nakitang balita na makakatulong sa pamilya ninyo, kilos na kagad dahil marami ho tayong mga inaasahan na makakausap sana. Well, inaasahan din natin ang ating PhilHealth Senior Vice President na si Sir Rene. Ayan. Pero yung communication namin medyo hindi ko alam kung makakatuloy siya kasi
kahapon po ay mahina ang signal. Sa elevator lang po kami nag-usap kasi actually marami na po siyang dapat sana magigest pero nagkakaroon lang ng slow signal doon ho mismo sa aming pinag-usapan. Hindi ho tayo nakakapunta sa office nila kasi minsan ho, 'di ba? Lalo na kapag Friday ho talaga ay sila po'y wala doon sa kanilang kinaroroonan. But anyway, dito naman po tayo. Ayan. Pinaigting ho ng PNP o Philippine National Police ang mga hakbang pang-seguridad at mga operasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na naapektuhan ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at mga miyembro ng NPA sa Negros Occidental. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. isinailalim na sa heightened alert ang mga unit ng pulisya sa Negros Occidental kasunod ng insidente na ikinasawi ng 19 na miyembro ng NPA. Kasunod nito, inatasan na rin ng PNP Chief ang buong hanay ng pulisya sa lalawigan na suportahan ang mga unit ng militar para matiyak ang seguridad ng mga apektadong lugar. At siyempre, binigyang diin ni General Nartates na higit pa nilang palalakasin ang presensya ng pulisya mga apektadong komunidad kasabay ng tuloy-tuloy na pakikipagkoordinasyon sa Armed Forces of the Philippines. Alam nyo, nakakalungkot di ba? Minsan na hong binuwag yan yung NPA. Alam naman ho natin, ang NPA, ang pulis, ang army, yan po ay pare-parehong mga Pilipino. At ang mga Pilipino hindi dapat nagpapatayan. Bakit hindi ho natin ayusin ang NPA? Ano po ba talaga ang gusto nila? At bakit ayaw nilang tigilan yung ganyang gawain, di ba? Ang nagkakapatayan sila ng walang dahilan. Tila walang dahilan. Yan. Yun lang tingin ko Kasi alam nyo po, ano man ang hangarin po ng National People's Army, alam nyo ho, siguro makakarating naman yan sa gobyerno, di ba? Ilan na ho ang sumuko ng mga NPA pero ho, nabigyan ho sila ng panibagong buhay. Sana habang buhay pa ho tayo, palagahan ho natin ang ating sitwasyon, lalo na po yung mga gawain po ng PNP, ng Army, Philippine Army. Dapat tulungan po natin sila, guys. Kasi kung lagi na lang po tayo na nag-aaklas para sa sarili lang ninyong kapakanan, wag naman po. Hindi na po uso ngayon ang mga terorista hanggat maaari. Hindi na uuso yung mga armadong pakikibaka na walang dahilan. Tila walang dahilan ho nangyayari Kasi ho, ang tingin ko lang yun naman sarili ko lang opinion. Hindi po yan sa studio, hindi po yan dito sa sana po magkaroon tayo ng mas kapaki-pakinabang na gawain yan. Alam nyo, sa probinsya kasi, marami ho talagang mga dating NPA. Sa mga probinsya, marami ako napuntahan, sa Tarlac, sa Pangasinan, sa Ilocos. Yan nililibot ko yan. Kahit na wala akong bayad, sige lang, punta lang ng punta sa mga lugar na kung saan hinahanap nila ako para makipag-usap, Yun naman po ay dahilan para naman sila ang kanilang mga hinaing ay makarating sa kinauukulan. Pero syempre, tayo naman ho ay nagpapadala lang ng mga impormasyon na nais nila, pero hindi ako nakikialam sa kanilang gawain. Ang importante lang, guys, tayo po ay marunong magmahal sa kapwa. Buhay po importante. Sana po tayo, kung meron ho tayong mga gawain na kapaki-pakinabang, gawin na ho natin habang buhay pa ho tayo dahil hindi ho lahat ng tao ay binibigyan ng mahabang buhay. Lahat po tayo ay merong kanya-kanyang oras, kaya sana po gamitin na ho natin ito sa tamang paraan. At ngayon naman, bago natin ibigay yung ating time check, aminado si National Council for Solo Parents Secretary General Red de Guzman na isa sa dahilan ng mababang rehistrasyon ang hindi pantay-pantay na implementasyon ng Solo Parents Welfare Act sa mga local government units. At ayon kay Secretary de Guzman, iilan lamang sa maraming LGU ang aktibong nagpapatupad ng batas. Kaya't may ilang solo parents ang nawawalan ng gana sa
na magparehistro. Giit na Secretary de Guzman na may mga benepisyo rin mula sa national government na hindi dapat palampasin kaya't hinimok niya ang mga solo parents na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na gamitin ang mga programa ng gobyerno. Yan, totoo po yan. Sana po magkaisa tayo ukol dyan. Suportahan ho natin yung mga solo parents. At huwag natin silang ibuli yung mga solo parents dahil alam nyo, yung mga solo parents, yan ho ay meron mga nakaraan pero inaayos nila ang kanilang kasalukuyan. Oh, yeah. Yan. At syempre, pansamantala, sa ngalan ho ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman, ang oras po, alas 11:24 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Yan. Ngayon po ay nasa batian portion po tayo bago natin ipagpatuloy yung ilang usapin, no? Mga balitang may kabuluhan. Sabi nga po, pagbati pinapaabot natin kay Josephine Salvador and family na ngayon ay tila nasa, akala ko lang kasi nakita ang picture mo. Ayan, nasa Singapore. Yan. Happy trip sa inyo dyan. At syempre, alam niyo naman si Ka Michael De Lara, salamat po sa napakaraming mga songs na original na kanya pong kinompose. Dahil alam niyo naman mga kaibigan, kung kayo po ay kakandidato o meron kayong mga kailangang mga original song, ay nako, ito na yung mga negosyante, kailangan nyo rin ng mga team song, di ba? Ay si Ka Michael De Lara po ang pwede ho nating lapitan para po sa kanyang mga composed song. Yan po kasi, alam nyo ho, mahigpit ho pala ang PhilSCAP Hindi ho basta-basta yan nagpapatugtog ng hindi po lisensyado, lalo na sa ere. Kaya ho, kung gusto nyo ho ng original song na kayo po ang kakanta o may pakakantahin kayong iba, pwede naman po yan. Iyan, it's a good opportunity to everybody na magkaroon po kayo ng sarili ninyo at original na awitin. Yan. At pagbati rin pinapabot natin kay Veronica Estrada Lim. Nako guys hindi po ako makakarating sa mga press con ng before lunch. Yan. Lagi po, after lunch, pwede po ako makapunta. Pero pag before lunch, hindi po ako makakarating. Kaya salamat po sa mga imbitasyon sa ay alam niyo yung mga press con niyan, gustong-gusto ko talaga pumunta sa mga ganyan kasi diyan mo lang maririnig ang mga usapin, no? Usapin na direct from the mouth nung speaker. Kaya minsan, kasi ngayon, nape-fake news tayo, di ba? Yung mga iba dyan, nasa video na, nasa internet na, tapos hindi pala sila, di ba? Marami hong nagiging ganon. But anyway, salamat po sa mga nag-invite sa inyong lahat dyan. Salamat po. Hello din kay Russell. Russell Baldomaro, thank you so much. Si John lang din, yan. Happy birthday sa'yo bukas, John lang din. Thank you so much. At of course, hello po. Ito na ang ating Ate Josephine Salvador. Mabuhay po kayo, Marisa Malyari. Of course, si Maricel, get well soon. Yan, sa mga nagpapalakas, get well soon. Dahil talaga, alam nyo, ang kalusugan natin talagang medyo mahirap i-maintain. Lalo na kung hindi kayo aware sa inyong sarili, di ba? Kita nyo, mainit ang panahon, tapos biglang magkakaroon ng mga heat stroke dyan. Naku, ingat po tayo. Kaya nga po, patuloy na ini-invite ko kayo na magpa-check up. Yan, magpa-check up. Importante po yan. At hoping, no, yung mga taga-PhilHealth, siguro dalawin nun ninyo yung PhilHealth. Meron ng mga doktor doon na nagbibigay ng serbisyo publiko. At doon kayo magpa-check up po kayo. Alam ko pag member libre yata, no? I think so. Yan yung PhilHealth. Okay, at lahat ng mga SVP, Senior Vice President ng PhilHealth ay binabati na rin po natin. Ayan, alam mo natin, busy ho talaga sila. Kala ko kasi makakapag-phone pat si Sir Rene, no? Ayan, Sir Rene, may utang ka sa akin, hindi ka nakapunta rito. Anyway, yan po ay para ho sa mga update lang nila
tungkol sa PhilHealth, okay? At hindi lang po yan, eto na. Salamat din po sa lahat ng mga nanonood. Nasaan na? Yung ating mga nanonood, meron ba? Ayan, alam nyo naman, no? Yung mas marami, Cajulinda del Lara. Hi, Ate Jolens. Salamat po sa lahat ng mga masisipag na taga Pangasinan, sa mga taga Tarlac daw, yung pagbati pinapaabot natin, sa mga taga Metro Manila, taga Rizal, yan, mabuhay po kayo at lahat-lahat ng mga kaagapay natin, no? Sa Yes Show, Topacio, yung mga vloggers daw, pagbati, pinapaabot. Sir Warren, yan, salamat po sa inyo and company. Alam nyo ho, marami ho tayong mga pagkukulang sa pagbati, pero sana pagpasensyahan nyo na po, no? At alam mo naman ho natin na tuloy-tuloy kayong nanonood. At hindi lang yan, yung mga team replay. Okay, eto na, meron na ho tayong mga pagbati, no? Ipaabot lang natin. Hi, hello, yan. Mula kay babaeng dalawa ang K, o di ba? Si hello Attorney Guaps and Miss Pretty Jubes. Thank you po, ma'am, babae. Okay. Gerald Calzado, Yeva. Ayan, kita nyo, yan yung pagbati ni Gerald. Gerald, salamat po. Romantic Moon, yan, yes, show na. Pwesto na. Salamat po, ayan, salamat po ha. Yes. Okay. Yan. Salamat po, Sir Gerald. Opo nga. Okay daw. Tinyo. Oo. Yehey. Pinapasikat nyo si Sir, Tinyo Okay. Corazon Gando. Ayan. Corazon Gando. Yes. Hello po. Sorry po. Ayan. Bibo Kaboy. Dahil kay speaker, may tupad ng dahil kay speaker, may asi, ACES yan. Dahil kay speaker, maraming pondo ang Tigok Party List ng dahil kay speaker, meron kaming mga Tong Resman, Maleta, Tong Luistro. Ayan, binabasa ko lang po. Sila po may sabi niyan. At sabi naman dito ni Ron Rica Fort, hello po, Attorney Ferdy, Miss Julie de Guzman. Thank you po. Ayan, Joseph Arnel Aguilar. Hi, yes, show, Attorney Ferdy, Miss Julie, watching from Dublin, Ireland. Hi, thank you for watching. Salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat po sa mga taga-Tara residents. Yan, salamat po sa inyo. Ayan, Leo Teneros, good morning, Attorney Ferdy and Ma'am Juby. Salamat po. Magandang tanghali po, Attorney Ferdy. Yeba, yes, salamat po. Ayan, good morning. Yes, salamat po sa pagbati. Good morning ho sa inyong lahat. Ako, walang humpay na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan. At syempre, good morning, Imelda Aquino. Hi, ma'am. Salamat po. Watching from Japan. Minasama, yokoso, irashay mase. Salamat po sa inyo. Ayan. At syempre, pero naman, yung laman ay hindi galing sa kaban ng bayan. Ayun. Paano naman yung laman? Hindi. Ako, maleta ko, laman, puro damit. Damit naman. O, diba? Alam nyo talagang ganyan lang. Joke lang yung mga iba dyan. Batiin ko ang sarili ko. Happy birthday ko kahapon. Okay. Si Anselmo Hernandez. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Oh, yeah. Diba? Siyempre, wish ko lang si Winner. Then, kailan yung birthday mo, Winner? Yan. Advance happy birthday. Ayan, sige na, batiin na kita. Of course, ayan. Neprox, ayan. Good morning, Miss Juby. Watching from USA. Ayan. Mabuhay po kayo, Roran Strong Hammer. Salamat po, paliwanag niyo kay Attorney at Madam Juport. Mac Murray, Alberta. Yes, oo. Alam niyo ho, salamat din po sa inyo. Minsan hindi ho tayo magsasawang paalala no sa mga magulang. Sabi ko nga ho sa inyo, ituloy-tuloy lang po natin ang pagbabantay. Huwag ho nating pabayaan yung mga anak natin na wala na hong natututunan sa loob ng bahay. Alam nyo, meron hong bansa na nakakatuwa kasi 3 years old pa lang yung mga anak nila, gumagawa na sa bahay, no? Meron na silang mga ginagawa at meron na silang mga layunin na yung mga bata hindi maging banban. Kasi ang isang tao pag puro cellphone ang kaharap, alam niyo naman, 'di ba?
Marami ho yang nakakalimot. Hindi na ho yung bata natututo ng gawaing bahay. Pati ho yung hinihigaan nila, hindi na nila mailigpit kasi nga po kulang sa pangaral ng mga magulang. Meron nung ganon. Yung iba naman, mga bata, kung ano yung napapanood nilang tama, ginagaya talaga nila yon. Kaya po, thankful din po tayo dahil meron po tayong mga pagpapala na nakikita po sa iba. Ayan. Okay, at dito naman, hi to my sister, Juvie de Guzman mula kay Kajulinda. Happy birthday, oh. Bukas pa kayo magbate. Ay, hindi, sa Friday pa. Advance na lang yan. Truly special soul, more than family friend. You are a sister to me. Your strength, kindness, and love continue to inspire everyone around you. I thank God for your life and beautiful heart you carry and a joyful birthday as well as to your one and only son, Mark. Yan. Oo naman. May you both be blessed with good health, happiness, and fulfilled. Thank you. Future fulfilled with hope and success. Wow, nakakapanginig ng laman tong message mo, ate, ha. May your bond as mother and son grew even stronger each day, guided by love and faith, and a year overflowing with blessings. Salamat po, ate. Happy birthday. Advance po yan, ate Jolinda. Okay. Salamat din. Salamat po, ma'am. Yan. Salamat po. Alam nyo ho, pagbati lang, okay na po yan. Minsan kasi, mahirap kasing mag-pretend na okay, di ba? Pero hindi okay. Maghahanda-handa ka, utang naman, di ba? Huwag ka nang maganda, okay lang ho yan. Pero may mga tao naman na minsan nakakatulong naman sa atin, di ba? Sa kanilang simpleng pagbati ay masaya na. Okay, at syempre mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan ni ang gwapong-gwapo, yan, gwapong-gwapo, Attorney Ferdy Topacio, macho na, ayan, macho na, talagang lahat na lang meron, ha? Okay, ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:48 ng umaga. At syempre, wow naman. Alam nyo, kahit dito kasi sa Bulacan ho, uso-uso ho, yung pag sinabing April, lahat ng April yan, talagang binabati ho yan ng paulit-ulit. Kaya thankful tayo at ako po'y naging pamilya ng nasa Bulacan. Kaya thankful tayo sa lahat ng mga family, friends, and relatives natin. Ayan. At syempre, thank you ka, Michael. Ayan, happy birthday, Juvie and Mark. Opo, salamat po. Wishing you both a wonderful, joyful celebration filled with love, laughter, and countless blessings. May this special day bring happiness to your hearts and beautiful memories to cherish. May God continue to guide, protect, and shower you with good health and success in all that you do. Thank you for being such amazing people. Your kindness and warmth truly inspire everyone around you. Here's to more birthdays to celebrate together and more happiness. Yan. Happy moments ahead. Thank you. God bless you always. Advance, happy birthday to you with love and warm greetings. Thank you, Kuya. Salamat po sa lahat, lalo na kila Major Saigo and Company. Salamat din po sa ating MPD Manila Police District. Okay, pansamantala mga kaibigan, habol natin ang ilang balita ay pinaigting po ng Philippine National Police ang mga hakbang pang-seguridad at mga operasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na naapektuhan ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at mga miyembro ng NPA sa Negros Occidental. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., isinailalim na sa heightened alert ang mga unit ng pulisya sa Negros Occidental kasunod ng insidente na ikinasawi ng 19 na miyembro ng NPA. Kita nyo guys ha, nakakalungkot 'di ba? Kapwa natin Pilipino namamatay dahil sa mga engkwentrong kung tutuusin hindi dapat mangyari, no? Kasunod nito, inatasan na rin ng PNP Chief
ang buong hanay ng pulisya sa lalawigan na suportahan ang mga unit ng militar para matiyak ang seguridad ng mga apektadong lugar. Binigyan diin ni General Nartates na higit pa nilang palalakasin ang presensya ng pulisya sa mga apektadong komunidad kasabay ng tuloy-tuloy na pakikipagkoordinasyon sa Armed Forces of the Philippines. Yan. Alam nyo guys, no, itong mga men in uniform natin, hanggat maaari sana, wag sana silang malagasan, no? Dahil ang mga men in uniform natin ay sila po ang nagmamantini ng peace and order ng bansa. Kaya hanggat maaari, no? Kaya ho yung mga NPA na may pagkakataong pang sumuko kayo, suko na ho. At kausapin natin ang gobyerno. Alam nyo, ang gobyerno, sino man ho silang nandiyan dyan, ay tiyak sasang-ayon ho yan sa ikabubuti po ninyo. Okay, samantala, suspendido ng 30 araw ang operasyon ng 9 na unit ng mga bus company matapos ang malagim na aksidente sa Pagbilao, Quezon, kung saan 2 pasahero ang namatay at 31 ang sugatan. Ayon sa Land Transportation Franchising Regulatory Board, kabilang sa mga sinuspinde ang mga mismong bus na sangkot sa insidente at 8 pang unit ng kumpanyang habang nagpapatuloy ang investigasyon. At bunsod nito, inatasan ng LTFRB ang kumpanya ng naturang bus na magsumite ng maintenance records at isa sa ilalim sa roadworthiness inspection ang kanilang mga sasakyan. Nako, talagang matagal na ho dapat ganun lagi, no? Huwag niyong pababiyahin ang sasakyan ninyo nang walang check-up. Yan. Samantala, nakatagda naman ang unang pagdinig sa ika-7 ng Mayo habang maaaring pagmultahin ng 5,000 piso ang hindi makakasunod sa kautusan ng LTFRB. Naku, ay alam nyo naranasan ko na magtulak na bus. Kasi yung bus namin ay na umandar, no? Yun po ay provincial bus, no? Hindi ko na sasabihin ko anong bus yun. Pero, napakahirap, no? Kung hindi pa ako nag-umpisang magtulak, walang magtutulak, ang kalalakihan, no? Bihira ho yung nagkakaroon ng initiative na tumulong agad. Kasi kung tayo ho, ay uupo lang, hintayin natin umandar ang bus, tapos wala hong tumutulong o walang man lang gumagawa ng paraan para makaalis dun sa lugar na kung saan ay nasiraan nga po, gagabihin tayo lahat. Kaya nangyari ho nun, ako talaga ang bumaba ng bus at nag-initiate na, mga kaibigan, kung tulak lang naman ang gagawin, pagtulak lang ng bus. Kasi parang nabalahaw ba yun? Yung lumusot sa medyo hindi magandang daan. That time kasi wala pang masyadong daan dun sa lugar ng sa side ng ma'am ko. Yan po napakahirap po. Kaya ho kayong mga kalalakihan, wag ho kayong lalamya hanggat maaari. Kung kaya po ninyong tumulong, tumulong na kayo. Gamitin niyo yung mga lakas ninyo. Kasi yung lakas ng bunganga, mas maganda po yung lakas ng katawan na maitutulong ho ninyo para po tumakbo ang ilang mga sasakyan. At syempre, pinabibilisan naman ho ng pamahalaan ng konstruksyon ng bago at permanenteng F. Manalo Bridge sa Pasig City. Ito'y matapos masira ang tulay noong 2024 dulot ng Bagyong Karina na hanggang ngayon ay nagdudulot ng mabagal na daloy ng trapiko at of course ay dagdag gastos sa krudo ng mga motorista na dumaraan sa pansamantalang tulay na nag-uugnay sa Pasig at Quezon City. Yan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, pinapabilis na ng Department of Public Works and Highway o DPWH ang pagresolba sa right-of-way issues upang agad masimulan ang full replacement ng tulay ngayong taon. Kita nyo? Yan ang maganda. Gagawa kayo talaga agad. Hindi yung puro na lang press con. Alam nyo, minsan nakaka-disappoint no? Lahat ng mga matataas na tao halos nasa press con lang. Paano naman yung mga gawain natin? Tama ho yung ginagawa nyo. At dagdag pa ni Dizon, palalawakin ang tulay mula sa dating 2 lane patungong 4 na lane upang mas mapagaan ang biyahe ng mga motorista. Okay, yan ho. Kita nyo ha. Sa oras na ito, 11:55 po, pansamantala ay naglabas ang Department of Budget and Management ng
46.22 billion pesos na pondo para sa 1,743 proyektong pang-infrastruktura sa buong bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo ng pondo na matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng mga proyekto. At kabilang sa mga proyekto ang pagpapabuti ng road connectivity sa ilalim ng Department of Public Works and Highways, kabilang ang Davao City Bypass Project. At anya, naglaan din ng 17.27 billion pesos para sa mga pagtatayo ng higit 500,000 silid-aralan sa pangunguna ng Department of Education para matugunan ang kakulangan ng classrooms. Yan, congratulations sa mga gumagawa at nagtatrabaho agad-agad, di ba? Yan o, solusyon ho ang kailangan. Puro na lang tayo balitaktakan tapos wala naman solusyon. Walang gumagawa, may pera naman. Bakit ayaw gamitin? Gamitin ho natin yan. Anyway, inilunsad ng Department of Trade and Industry katuwang ang attached agency nitong Small Business Corporation at 2 billion pesos loan program para sa makatulong sa pagtransition ng mga transport operators at drivers patungo sa paggamit ng electric vehicles. Wow! At syempre, ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, layon ng paglipat ng e-vehicle sa pamamagi ng cash loans na mapagaang ang operating cost ng transport sector sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinimulan, binuksan ng aplikasyon para sa naturang programa simula kahapon Abril 21 sa pamamagitan ng SB Corporation o Money App. Yan. Okay, SB Corp Money App. Yan ang tandaan ho ninyo At maaaring maka-avail ng mga interesadong borrowers na hanggang 1.5 million pesos kada sasakyan na may minimum limit na 3 million pesos bawat borrower. Naku, takot ako mangutang. Paano kaya tayo maka-avail kung takot ka naman? Natanggap na ng Philippine National Oil Company ang mahigpit na 300,000 barrels o mahigit na 300,000 barrels at syempre 44,000 metric tons na diesel sa Port of Subic Bay. At inaasahang makakatulong ang buong shipment sa supply ng langis sa bansa o ng bansa kasalukuyang tatagal ng hanggang 32 araw. Yan, kita nyo. At ayon kay Subic Bay Metropolitan Authority Senior Deputy Administration for Port Operations, nag-issue na rin ng Bureau of Internal Revenue ng special permit sa PNOC Exploration Corporation para sa bypass sa standard bureaucratic process at customs procedures at maiwasan ang pagkakadelay ng mga fuel importation. Alam nyo mga kaibigan, marami yung problema pero sana ho yung mga problemang yan ay mas bilisan pa ho nating masolusyonan. At kung puro na lang ho tayo, yun nga sinasabi ko, puro na lang tayo press con, puro tayo TV mileage, media mileage, nakakalungkot, no? Nakakalungkot na wala ho tayong natatapos na mga paraan. At ngayon, mga kaibigan, salamat sa buong produksyon, lalo na kay Winner and Company, yan sa CA natin, sa newsroom natin, at sa mga director natin. Yan, Drew Nasino and of course si Ma'am Juday. Yan. Antabayan na natin ang susunod na programa. Walang iba kundi ang Senyor Balita. Walang iba kundi kasama si Senyor Ray Pacheco. Muli po sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman nagsasabing mahal na mahal namin kayo. I love you all guys and bye for now. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yes, yo! Topacio!